Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan, mga Kimpaw, ay pumapatungkol nga po dito sa anniversary ng Kimpaw Langes kung saan si Paula Avellino nga raw po ay mayroon pong pinaplano na mga Kimpaw. So ano nga ba yan? Tara, alamin po natin. And syempre, ang pa-foods ni Chinita Princess, mga kakimpaw, na isa po talaga sa mainit din na pinag-uusapan ngayon sa social media. Pero bago syempre tayo magsimula, mga kakimpaw, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So, narito ang comment na napili natin basahin for tonight. Shoutout po sa inyo, Miss Day Magiyat at magandang gabi. Sabi niya rito, good morning, Gandara. Palitan natin mga kakimpaw. Good evening, Gandara. Ayan, para accurate. So, ayan, sabi dito, sana mawala ang sama ng loob kay Paulo dahil sa pagkuha niya dyan sa babaeng asawa niya dyan sa movie na yan. At nakakasama din ng loob ang pagbintangan kang bashers. Nawawala na ako ng tiwala kay Paulo sa pagkuha niya kay Rain dahil nagka-issue yan silang dalawa. Kasi pareho nilang gusto ang isa't isa, lalo na yung girl. Kaya ba sa ibang production, sana si Kim din, siya na rin ang gumawa ng paraan kung sino ang gusto niya makapareha. Gaya ni DJ. Bakit hindi kaya sila igawa ng movie ng Star Magic? Si Jake Ejercito, okay. Okay naman sila doon sa fit check nila. O kaya si Ryan Bang sa Copino, 'di ba? May iba naman. Wag lang yung mga ex ni Kim. Tingnan mo, lahat ng negosyo niya nasa Cavite. Kasi doon nakabase si girl na gusto ni misteryosong chick boy. So, ayan, para naman sa akin, Miss Di Makiyat, hindi ko naman kayo nakikita as basher ng Kim Pao. Kasi nga, dati ko na kayong taga-subaybay. And nakikita ko yung inyong kilig din kay Kim and kay Paolo. It's just that siguro umabot na kayo sa punto ng pagkainip. Yun lang naman yung nakikita ko. And lahat naman po ata tayo ay feel ng pagkainip kay Paolo Avellino to stand up kay Chinita Princess and i-admit ang relasyon nilang dalawa wala nang kineme, mga kakimpaw, sa interview, direct to the point na sila na talaga as a proud jowa. Pero kasi at the end of the day, mga kakimpaw, relasyon nila yun eh. So, meron na silang mga plano at pag-usapan sa kanilang relationship, mga kakimpaw. Bagay na hindi na natin dapat saklawan pa at malaman. Kasi may mga bagay na hindi natin nalalaman, mga kakimpaw. So, malay nyo nga, may usapan na sina Kim and Paolo Avellino to protect their relationship. Ganyan. Tapos tayo bigla magtatampo. Kasi for me, wala na tayong dapat ikatampo kasi umamin na ang Kim Pao sa mga fans eh. So, sa publiko na lang siguro yung kulang na I don't think necessary. Kasi wala naman pakialam ang publiko kung mag-jowa na silang dalawa. Gets nyo ba? Actually, dyan po sa publiko pa, mayroong basher sina Kim and Paolo Avellino kung saan sisirain lang po nila ang relasyon ng dalawa. So, much better na fans na lang ang nakakaalam and ang family nila and friends, circle of friends nila. Yun na lang, mga kakimpaw. Kasi sa atin lang naman nagmamatter, mga kakimpaw, yung relationship ni Kim and Paolo Avellino. So, dun lang talaga nila i-share ang kanilang relationship.
just for me lang naman, Miss D Maghiyat. Kaya hindi na ako nag-iintay ng public announcement na yan. Na para bang dapat malaman ng buong mundo, eh, sila, relasyon naman nilang dalawa yan, mga kakimpaw. And, in real life naman mga kakimpaw or in reality, dapat ang nakakaalam lang naman talaga or usually ang nakakaalam lang talaga at sa kanila lang ipinapaalam ang relasyon mga kakimpaw ng mga taong nagmamahal sa kanila. Which is tayo, kasama tayo doon. Publiko, wala naman silang paki sa Kim Pao eh. So, bakit pa i-share ni Kim and Paula Avellino yung relationship nila sa kanila, di ba? Wala naman dapat patunayan ang Kim Pao. And baka nga sa publiko pa mga Kim Pao or ang publiko pa ang maghanap ng butas sa kanila. Bagay na hindi pa hihintulutan nila Kim and Paula Avellino. Sino sila para manghimasok sa relationship nilang dalawa, di ba? About naman po kay Rain, gets ko yung ines at galit mga kakimpaw, Miss D Maghiyat. But still, intayin pa rin natin ang announcement ng mga cast kung kasama ba yan siya. Bago nga po tayo tumahol. Kasi alam nyo, pwede itong gamitin para laban po sa movie ng Kim Pao. Alam nyo kasi every time na meron po tayong papatulan ng mga issues, nakakasira po kina Kim and Paula Avellino. Tandaan nyo yung sa May Love Will Make You Disappear. Ang hirap po maka-please ng casual viewers talaga. So, mga bagay na ganyan na makaka-apekto lamang po sa Kim Pao, sana maiwasan na po natin. So, thank you so much po muli sa inyong komento, Miss D Maghiyat. And eto na nga, mga ka-KP, narito na po ang mga topic natin para sa gabing ito at unahin na po natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa reaksyon ng fans single nga po sa promotion ng Quantum Films sa A Perfect Marriage ng Kim Pao. Sabi dito, what I really love about this movie, hindi nila ginagamit ang clout ng Kim Pao for promo. And it's the first. So, nakakatuwa lang. They let the film speaks for itself. Pakibilisan na po ang araw. Uuwi na po ako ng Pinas for this. So, mula po kay Auntie Claire, mga Kim Pao. Hashtag A Perfect Marriage. Narito kasi ang latest update nga po ng Quantum Films. Tungkol nga po dito sa movie ng Kim Pao. And, kaya malakas po mga kakipi ang tiwala ko na magiging mabenta talaga din itong kanilang movie ay dahil na rin po sa storya and kung papaano po mag-promote ang Quantum Films. Kumbaga, kalidad talaga ng pelikula ang kanila pong hinahain, ang kanila pong pinopromote, hindi po chismis. Usually naman, di ba, clout ng mga fans, intriga, issues, basta love team, nakarelay sa lakas po ng Kim Paulanjas pinagmamalaki na ganito ang Kim Paulanjas, ganyan-ganyan, to promote kasi para ma-curious yung mga tao, bakit kaya nagwawala mga Kim Paulanja. So, hindi sila gano'n. Kumbaga ay depende po sila talaga sa quality ng kanila pong produkto. And mas maganda pong strategy yun to hook the casual viewers or the moviegoers. Kasi ang hanap ng moviegoers ay hindi po issue sa totoo lang. Ang hanap po ng casual viewers at moviegoers ay magandang kwento, magandang pelikula na kanila pong panonoorin. Kahit sino pa man ang bida dyan. So, bonus po na tayo, Kim Paulanjas, malaki po yung fandom natin. Pero malaki po yung impact talaga ng kalidad po ng movie. Samantala, dumako naman po tayo dito sa update po ni Miss Carlos kanina sa kanya nga pong IG account kung saan ibinahagi nga niya mga kakimpaw ang mga foods na pinadala ni Chinita Princess. Aba, syempre, hindi po mawawala ang pa-birthday ni Kimi. Meron pong pa-birthday si Kim.
Makakalimutan ba naman niya ni Kim? So, ang daming foods na pinadala ni Kim at ako'y natatakam, lalo na sa lumpia, sa pansit. Abay, talaga mga Kim, nakakagutom. Parang anong sarap, diba? So, happy si Miss Carl. And super thankful nga po kay Chinita Princess. Sabi niya dito, love you, Kimi. Super thank you. Ang sarap. Behind. Super sarap. And dahil nakakita na naman ako ng tinapay, ayan, ang Paris ganap ng Kim Pao ang aking naaalala. Kasi nga, diba, parang nag-aral din si Kim mag-bake doon. Kasi nga si Kim, may picture nga po na kung saan, nagbe-bake nga siya mga kakimpaw. Anyway, isa to talaga sa pinaka gusto ko kay Chinita Princess, yung pagiging generous and thoughtful niya. Alam niyo, sa sobrang dami niyang ginagawa, may business, may career, may family matters. Kung ako yan talaga, punong-puno ang utak ko. Lagi pong lutang ang utak ko. Kasi sa sobrang daming mga kakimpaw na ginagawa at iniisip. Pero, nananatili, may time pa rin po siya talaga sa mga taong mahal niya. 'Di ba? Napaka-thoughtful talaga ni Kim Chu. Yung iba kasi, or kung sa iba-iba yan, mga kakimpaw, sorry na lang ang masasabi. Pero si Kim, kung hindi man po siya, or wala man ang kanyang presensya, meron po siya mga kakimpaw na pa-food, gifts, flowers, talaga yan siya. Hindi po nakakalimot si Kim kahit punong-puno po ang kanyang utak ng mga dapat gawin. Alam niyo yun, super overwhelmed sa mga iniisip, but still, super bait pa rin talaga mga kakimpaw. Paano nga kaya ni Kim nakakaya yun, no? Yung super busy pero hindi po nakakalimot. Usually kasi talaga yung mga super busy, mga negosyante, talagang nakakalimot yan mga kakimpaw ng ibang bagay. Pero si Kim parang never po atang nakalimot yan. Ngayon naman dumako po tayo sa atin pong pinakasentro ng update, kung saan ang Discord nga po na ginawa ni Paolo Avellino ay malapit na pong mag-anniversary. Yes, second anniversary mga kakimpaw. Kung matatandaan nga po ninyo mga kakipi, last year, may pagbati nga si Paolo Avellino sa Discord KP family ng happy anniversary. So, August 26 po pala ang so bukas yan mga kakimpaw, anniversary ng Discord. So, 2 years na tayo magkakasama sa Discord mga kakimpaw. So, bukas anniversary na po ng Kimpaw Lanchas. So, ng Kimpaw Lanchas family na nasa Discord. Ang dami na rin kasi talaga pong ang dami na rin pong family doon. Dami na rin po talaga nating kakimpaw na nasa loob ng Discord. Nag-aantay ng ayuda or pasalubong ng ating parents. Uy, grabe. And dahil nga bukas na mga kakimpaw, syempre meron daw pong plano yan si Paolo Avellino para sa second anniversary ng Discord. May nakaplana yan si Paolo Avellino. And sana, meron din po siyang medyo mahaba-habang mensahe para sa lahat ng Kimpaw Langes. Yung tipong magkakauhog na lang tayo sa kakaiyak, mga kakipi, di ba? So, ito pala yung KP community natin. Para sa mga hindi po alam at wala po sa loob ng Discord, ganyan ang itsura. O, di ba? Imagine, si Paolo Avellino ang gumawa ng Discord na yan. Well, sana mag-live sila mga kakipi, no? Surpresahin ni Kim and Paolo Avellino kanilang mga fans sa Discord since anniversary naman. Or kahit lapag na lang po ulit ng panibagong ayuda para masaya po ang lahat. So, yun lang po muna kayo sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita kas po muli sa mga susunod natin, Chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.